Hello, hello, hello. Magandang gabi mga kaibigan namin. Welcome sa panibagong, buwan, March na ngayon at tapos na ang buwan ng mga puso. So, kasama na ulit natin si Doc Luke kasi ano na siya, naka-move on na daw siya sa mga bagay tungkol sa pag-ibig. Kaya kamusta ka Wait Doc? lang. Wag ka na magpakilala kasi putangina magkakasama na tayo dito. Wala nang kilala na, eh. Ang okey lang. Wait Okey pa. lang. Saan bang ano dito? Tamang chat ay meron pala. Father Lennon, kamusta ka? Tsaka anong topic natin ngayon? Ito ang topic natin chinak ni Luke. Hindi, ang Hindi. topic natin ano lang tayo ngayon, tawag diyan, light talks lang tayo, mga recent events sa simbahan at sa mundo, sa bansa. Ano lang tayo, tamang haka-haka, tamang opinyonan, Global trends and issues. yeah. Putang So, huwag ina na natin talaga. patagalin pa para ano para makarami 'no? So ito po Okey. muli si Len. Ako naman po si Russell Ako naman po si Luke. at ito ang Tamang Usapan. Usapang Usapang may tama. may tama. Ayun. Yan. Alam ko naman aware kayo na ang daming nangyayari ngayon 'no. So, yung alam niyo rin naman ang light talks natin hindi naman gano'n ka-light talaga. Pero ano, kapag sinabi kasi nating light talks dito sa Tamang Usapan, ibig sabihin, ah reactionary na episode. So, less yung structure, tamang kuro-kuro, tapos no holds barred kumbaga na kung ano yung sa tingin niyo opinyon ninyo na, makapag-shed ng light 'no, para rin sa mga nakikinig sa atin. So, siguro ano bang pinakauna nating topic, pinaka-ano mainit-init pa galing pa sa ano, sa nuclear warhead. So, yung latest na nangyayari sa Middle East, 'di ba? At yung banta 'no ng posible ba sa pananaw niyo, siyempre hindi naman ako moderator pero sa pananaw mo nun bilang nandiyan ka sa Europe, posible ba yung World War III daw tapos, paano paano ninyo na tawag dito, ano yung dating sa inyo? Paano niyo nare-receive yung mga balitang ito tungkol sa ongoing na tension sa Middle East lalo na sa Iran? Well, ako personally kasi hindi na ako nanonood ng ng TV or nagbabasa ng dyaryo. Kasi, well, some will say na ako, na baka ako ay conspirationist na rin. Pero I am not that confident sa tinatawag nating traditional media. Kasi sometimes you can see may certain agenda kumbaga, 'no. That's my personal take. Kaya ako na-receive ko actually yung mga balita sa sa social media na, sa YouTube, then later on pumunta ako sa Twitter, tumingin ako sa I did my own research kung anong nangyayari 'no. Of course that it is really true na it does not mean na justify na okay na yung nangyayari na dapat maging masaya na tayo. Siyempre may certain na kaba kasi again, well, we will be discussing it siguro next week 'no, when we, discuss about just war theory. Pero war is always a bad thing 'no, a sad reality. But at the same time, one can say na sometimes it is justified. We will see that next episode kapag pinag-usapan natin just war theory. Pero of course, ayun nga, may halo-halo, na ako ang nakikita ko at least is that may nakakatawang reaction sa Western media.
Kasi you know that the the Islamic Republic of Iran, of course, is an Islamic theocratic republic, quote unquote republic kahit hindi naman talaga. And they are very against all progressive ideals. So against sila sa feminism, against sila sa mga LGBT stuff, no? Eh, makikita mo yung mga ano, mga western media na dahil lang sila ay anti-Trump, automatic na sila na pro-Iran. So, I just ano, nakaka-mangha lang yung irony nung ano na yun, nung unexpected alliance na yun. And then you have people saying, hindi ito yung ano, yung tamang paraan para magbago ng ano, ng regime doon." So, that's debatable. Okay, we can say na maybe nga ano, may peaceful means. Pero sa lahat ng ginawa naging effective ba? Yun yung magiging tanong na anyways, hindi na ako papasok dun sa mas malalim na discussion 'no, because yan ay mas malalim na philosophical na idea 'no, yung justification ng war. Pero of course, we also have to be aware din 'no, na this involve real people, hindi lang siya numbers lang. Maraming mga Pilipino especially na nasa Middle East 'no, they are really in fear. Kasi nga sila yung tina-target ng Iran ngayon, eh. Ang tina-target ng Iran ano, eh, hindi naman mga military ano, eh, military outposts, eh. Yung tina-target nila ano, civilian kasi they really want, I think dahil sila ay headless na ngayon, they really want to have a ano, chaotic world there. Now, to the question, can it lead to sort of World War III? I'm not an expert pero ako ang aking opinion diyan mga pre, no. Why? Kasi first and foremost, para magkaroon ng world war, 'no, katulad ng World War I and II, you have to have, 2 coalitions more or less, 2 or more. I don't think na, um, powers like Russia or China are brave enough to, intervene 'no. I think more or less kung magkakaroon ng Third World War, that will be ang ano niyan ay sa Asia Pacific. Hindi tayo experts, eh. Um, pero yun naman, eh, totoo rin naman we can say a thing or two based sa pulso ng mga world leaders. I mean leadership talaga is crucial in determining kung saan ang punta ng isang ano, ng isang puwersa 'no. Not necessarily bansa. Pero it's also ano, it's also important to discern yung pulso ng mga mamamayan. Totoo, what's sadder kasi yung casualties is among the civilian populace, eh. Sila ang targets, eh, kasi nga 'di ba parang flexing ng muscle 'yan, eh, na, ah, magre-retaliate kami. And in the Philippine experience somehow, may mga, opportunists siguro yung magandang term 'no. May mga opportunists na what they're trying to say dahil daw nga tayo ay, ally ng US 'no, for more than 70 years. Ano daw yung mga EDCA sites natin daw ay kinatatakutan o pinangangambahang atakihin din, eh, which is very stupid 'no, very fear mongering lang talaga 'no. Una ang layo-layo, layo-layo 'di ba, and hindi tayo involved doon. And yet they have the ano, they have the guts to say very, laudable. Humahanga lang din ako dun sa quick response ng AFP. Kasi talagang sinopla na nila lahat ng mga, yun nga yung mga attempts ng fear mongering 'no. Hindi, more than 7,000 kilometers ang layo sa atin and yung EDCA iba yung purpose, iba yung ano, iba yung experience natin sa Pinas.
Pero still, sa ano mo lang din, sa ikaw Luke, sa kuwan mo diyan, ano yung take Kung mo sa sa ano, nangyayari? kung sa World War III, depende yan, eh, kung mag-expand, 'di ba? I mean kung may dadagdag pa, especially kung halimbawa may ibang tinatamaan na mga missiles. And pagdating naman sa global issues kasi, yung mga nilalabas ng media, depende rin kung kaninong lens yung yung naglalabas. I mean kaninong perspective ba 'to, kung sa liberal, sa Democrats or sa conservatives, 'di ba? And ang sa akin lang, ano yung magiging effect nito sa atin bilang mga Pilipino and especially dun sa mga Pinoy na nandun sa mga bansa na involved. Ah, kung sa atin dito sa Pilipinas, ang magiging effect niyan although hindi pa naman agad-agad mararamdaman, pero halimbawa, yung pagmahal ng diesel. So 'pag nagmahal ang diesel, pamasahe, affected niyan yung, trabaho, suweldo, bilihin, especially yung transport, yung logistics ng mga orders natin sa ibang bansa or ano. Tapos ano din yung effect nung mga nandoon sa bansang yun. Ah, Recent nga merong ano, eh, statement si Senator Sonny Angara na para daw sa mga teachers na nandun sa affected areas, umuwi na lang daw 'pag umuwi daw sila dito, may trabaho para sa kanila and sisiguraduhin ng government natin na tuloy-tuloy yung buhay nila. Eh, feeling ko sa tingin ko lang, kung sa perspec personally, kung ako teacher sa ibang bansa, hindi ako uuwi dito kasi hindi compensated, hindi well compensated ang mga ang mga, tao dito kahit anong professions, eh. And yung sinasahod nila sa ibang bansa times 5 doon, 'di ba? So, yun lang naman kung ano dapat may magandang program pa ang gobyerno para mas ma-improve yung life ng mga Filipinos here and abroad. Akala ko sabi niya talaga ano, "'Pag umuwi kayo dito, tuloy-tuloy ang inyong suffering." Oo, puwede rin, 'di ba, totoo. Lalo kung ano, Eh, 'di ba, sa pagdating ng 2028 yung isa ay manalo. Tuloy-tuloy ang talaga ano ang talaga, suffering. ang akin talaga may magandang naano si Russell kanina, na punto. Let us be honest 'no, yung mga fearmongers na yan, some of them may be genuine na talagang anti-US ang kanilang ideology, okey, gets ko na yun. So, lahat ng gawin ng US, whether bombahin niya yung Iran o kahit na magsayaw-sayaw lang siya dun, dapat i-criticize kasi anti-US ako, eh, parang gano'n. However, let us be honest, most of these people are under the payroll of another regional power, 'no? I mean, asaan ang loyalty niyo? Wala naman sa Pilipinas, eh, 'no? I don't think naman din na nasa foreign power. I think ang loyalty nasa kaching-kaching, 'di ba? So, ano lang tayo rin, ingat lang din tayo sa mga ganiyang mga, um, well, I do think naman na karamihan sa mga listeners natin, sa mga, audience natin ay Um, may taste naman kayo, eh. Kaya nga kayo nakikinig dito kahit konti lang tayo, eh. Kaya hindi kayo Yeah, madaling maadaptin ng mga ganiyang fear oo, kasi kung mongering. ayaw naman nila hindi naman na sila makikinig dito. Pero Oo, narinig nila si Russell nung nakaraan na nagsabi na ano, na ang diktatorya ay ganyan-ganyan. Naku, wala na 'yan dapat yan dito. gusto kong sundan yung thought ni Luke, ang ganda. We are talking about effects, casualties, 'no? Pero may isang magandang sinabi si Luke na sa tingin ko tayo bilang mga Pilipino mas pagtuunan natin ng pansin, 'no, contingency plans. Na nababad tayo, lunod na lunod tayo sa political polarity, 'no, na dapat ganitong partido ako, dapat kay ganitong, politician ako. So, laging gano'n ang kuwento natin, 'di ba?
So, kahit anong nangyayari sa regions across the world, hindi tayo gano'n kaapektado kasi alam mo 'yun, yung parang kung sa microcosm, lunod ka sa sarili mong problema, wala kang pakialam sa iba. Pero yung nangyaring ito Eh, sa kung si Iraq, Duterte ulit ang manalo, eh, di sana. hindi, yun nga yung point ko, eh, na parang dahil sa nangyayaring ito 'no, dahil lumalaki yung tensyon, napupuwersa na tayong mag-isip, eh, na, "Teka, hindi lang pala dapat yung domestic politics ang iniisip natin bilang Pilipino. Kasi what if magkaroon ng malaking problema sa mga regions, 'di ba ang ganda na in-enumerate ni Luke, eh. Hindi yun naiisip ng kahit ng mga kabataan natin, mga estudyante natin. Kasi hindi tayo attune doon, eh. Pero ito ang kagandahan, well, lahat tayo nagseminaryo 'no. Ang kagandahan nung tayo ay nagkaroon ng philosophy na background kasi some of our professors mga nag-aral sa iba't ibang bansa, not necessarily sa West lang, pero meron naman sa East, 'di ba? Pero meron silang ano, yung mga naging professors natin nag-instill sa atin ng awareness ng geopolitics, 'di ba, ng culture, ng society. So, tuloy sabi ni Luke, "Oh, kapag nagkagiyera ang unang magiging tatamaan, ang casualty talaga ay ekonomiya, presyo ng Ekonomiya. bilihin, kasi mahal ang gasolina." Tapos 'pag nagmahal ang lahat, tulad ni Luke nagmamahal na naman ngayon, 'di ba? Presyo ng bilihin, presyo ng krudo, yung sahod, Masyado may mawawalan ng sahod, may mawawalan ng trabaho, 'di ba? So, yung hanap buhay maghihirap. So, yung gano'ng sensitivity, sa micro yon, sa macro paano natin titingnan, contingency plans. Ang isa sa mga naunang mag-activate ng contingency plan ay ang South Korea. Nag-announce yung gobyerno nila na, "Okey, dahil diyan ito yung gagawin natin, may plano tayo sa mga nangyayaring ito." So, isa-subsidize ng pondo ng gobyerno yung ano. Naalala ko lang 'no, eto reflection lang naman kasi wala naman akong balita sa ano, mga talagang nangyayari sa ano, tulad ni Lennon 'di na rin ako masyadong, ah, nagsu-subscribe sa mga news 'no, sa mga mainstream na ano, news outlets. Kasi yung mamaya may issue rin yun, eh, 'no, pero ibig ko sabihin, nakakalungkot lang kasi imaginin ninyo yung billions ng pera na napunta sa corruption ng flood control. Ta's imaginin ninyo yung mga pondo na hindi lang pang flood control, kung meron dun mga para sa contingency funds natin, hindi gano'n kahirap siguro yung pag-navigate natin sa mga critical na panahon tulad ng giyera, tulad ng pagtaas ng bilihin, 'di ba? I think nakalimutan ko, eh, pero seminarista tayo nun or college, nasa college tayo. Naalala niyo yung ano, yung may sumadsad sa Suez Canal na malaking barko, 'di ba, yung na-stranded siya dun kasi Graduate na tayo nun. Oo, yung ito, ano, Evergreen, yung oo, nan sumadsad, eh, sa walang giyera somehow dun. kasi paralyzed yung ano, eh, paralyzed yung ano, delivery global ba. economy, yeah. Oo, 'di ba, dun pa lang, eh. Tapos pandemya, yung pandemya, nag-ano tayo, nag-scramble talaga tayo, hindi natin alam kung paano mag-navigate. Eto, It's hindi ito ano, ano, eh, eh, yan din ang problema ng modern life, eh. Masyado na tayong interconnected. Depende. Oo, nakadepende tayo sa isa't isa, yung globalization. Na once na mayroong isang mahulog na piece sa domino, magkakaroon ng domino effect, eh, 'di ba? yeah, Magkaroon ng ano, ng ganyan ulit, na magkaroon ng problema. Tignan mo layo-layo sa Pilipinas, pero maapektuhan tayo, 'no? Now, yung mga tao ay hindi naman nila kadalasan sa atin hindi naman natin na ano yun agad na nako-correlate ba, "Ay,
Yung nangyari pala sa US, yung nangyari pala sa Europa, eh, may puwede rin palang mang-eepekto sa araw-araw kong buhay, 'di ba? Gano'n na tayo, eh, gano'n na yung complication ng ano, eh, ng globalized na mundong ginagalawan natin, eh. Anyways, bago tayo magpunta sa mga susunod na mga Kaya nga segment, daw masyadong weak ang mga kabataan ngayon. kaya Sabi ni nating ano, oo. Bago tayo pumunta dun, alam niyo ba yung pumalit pala kay ano, kay Ayatollah Khomeini ng Iran na supreme leader, yung namatay din in 24 hours. Kantian philosopher pala 'tong gagang 'to. Oo, natanggihan. No Ewan ko wonder. nadali dito siya ng nakita ko sa ano, eh, sa nadali siya ng tweet. deontological missile. Kaya nga, eh. Oo, nadali siya Sabi ng ko sa inyo, airstrike, eh, 'di huwag ba? kayong magtiwala sa mga Kantian, eh. Teka, saan yun? Gago 'no, kawawa rin, eh, Wala 'no? ano, meron dati, eh, wala dito. Pero meron kasi nakita ko lang ano, kaya hindi ko sure din, Si nakita ko lang sa Arafi. Twitter na ano raw siya, Kantian ano, Kantian philosopher. Anyways, ano lang yun, side note. Anyways, yan nabanggit niyo na, punta tayo diyan, pag-usapan natin yan, yang comment na yan ng isang senador ng tito ni Russell. Weak na raw ang mga kabataan Si ngayon. si Ruben. Hindi, si Lou kasi ano yan, psychology ano yan, psychology domain. Ipaliwanag niyo ng maigi kasi ako hindi ko ito talaga na ano, to be honest, di ko siya narinig, di ko nabasa. Ano yung context nitong ano, statement? May somehow, may katotohanan din naman dun na by time goes by, tayo pa lang, eh, sa generations pa lang natin nagsisimula na medyo mag-weaken kumpara sa earlier generations, 'di ba? Kasi, na-expose na tayo to radiation, mga products na merong, kung ano-anong chemical na hinahalo. So, ang effect nito sa brain natin is hindi nakakapag-absorb ng much nutrition. So, nagkakaroon ng chemical imbalance which causes ng depression, anxiety, distress, and other forms ng ano, stress. Humihina din yung affective, at saka, affective, cognitive at saka psychomotor natin. Actually, dahil nga totoo yung sinabi niya, puwede naman sana siyang mag-cite ng psychologist na nag-aral halimbawa ng behavior ng mga bata ng behavior ng mga bata 50 years ago, bata 25 years ago, and bata ngayong generation na 'to, 'no? So, at least makita mo yung differences, tapos bakit dumarami yung mga batang may problema sa ganyan, ano yung mga reason. Pagkakataon na sana niya para mag-propose ng batas kung paano makakatulong sa mental health ng mga bata. Eh, di sana naging maganda pa sana yung image niya, 'di ba? Kung gano'n yung approach na ginawa niya. Walang problema sa pagsasabi ng gano'n. The problem is kung paano mo siya i-relay sa public, and yung approach na ginawa ni Robin na parang, weak yung mga bata kumpara sa'min, mga sila mga iyakin. Tapos, nung time namin hindi pa uso daw ang salitang depression. Ah, well, anyway, basta yun, yung pagsasabi niya na weak yung mga bata ngayon, mali lang siya sa approach. Reality naman kasi talaga yan, pero dapat hindi niya sinabi ng gano'n. Puwede sana siya nagsabi based on studies ng ganitong university, kumbaga back-up ng research, 'di ba? So, at least mas mas proper yun. Eh, yun na nga kasi yung block nila, yung grupo nila, sila yung mga notorious din na galit sa research, eh. So, maganda yung pinagmumulan ni Luke kasi ang sinasabi ni Luke, kung genuine yung concern mo at genuine yung pagka-alarma mo na ito na yung estado ng mental health ng mga bata at gusto kong may gawin para sa kanila dahil nga
nasa posisyon ka ng power, eh, 'di ba? Pero Yun ito nga, eh, di kuro-kuro ko sana lang, naging champion pa siya, 'di ba? Naging exactly, champion siya maging ng champion mental ka health ng mental ng mga health, youth. yes. Eh, ang pagkakasabi niya, "Hindi, wala yan nung time namin, 'di naman kami ganyan, ganito, ganyan." Ta's 'di ba nag-retract kasi ang ano yan, eh, two-edged sword ang informational developments natin, make or break. So, on the one hand, 'pag tayo ay natututo ang dami nating na-absorb. On the other hand, nagre-react din tayo kapag may hint ng falsehood. Kaya yun din, eh, kapag nagdo-draw ng backlash 'no, kapag may mga nagre-react heavily sa mga sinasabi, ay hindi talaga pinapatawad. Talagang nirara-trap din sila sa social media and dun 'di ba ba-backtrack sila ng konti. Ang problema ang problema dun, parang pinalala niya yata yung setup, 'di ba? Instead na mag-apologize siya, parang in-amplify pa niya, eh, na, "Hindi, na-depress din naman ako tapos umiiyak din ako." Parang may gano'n siyang Oo, so, alam mo iba ng jinustify pa niya. intention. Ano na talaga, mag-ano lang, mangasar lang. And it's observable, hindi ito bashing, hindi ito, hate speech 'no. It's observable sa kanilang block 'no, particularly sa minority block na they they seem 'no, allegedly 'no, mukhang nag-e-enjoy silang magbitaw ng statements without taking accountability for it. Tapos kapag finorce sila ng taong bayan to take accountability for their words, anong sasabihin nila? Hindi, naano ako, misquoted ako, taken out of context yung aking statement. Eh, merong isang magandang may sa Netflix, sa Two Popes yata yun, eh, parang sabi ni Anthony Hopkins, "Why not try to say the truth this time?" Para kapag binaliktad nila, "Why not say the opposite of what you think this time?" Para kapag binaliktad nila, yung truth ang lumabas. Kasi nga 'di ba parang may gano'n sila yung figure ni Pope Benedict at saka ni Cardinal Bergoglio doon, na parang, "You say that this is what the church teaches." Sabi niya, "Hindi, I was misquoted. Hindi, taken out of context." Kaya napipikaw na si Benedicto XVI. Eh, di sige, sabihin mo nga yung kabaliktaran ng iniisip mo para kapag binaliktad nila, eh, di yung tama na yung lumabas ngayon para so, parang gano'n din dito. Parang, yung we have to we have to really stand firm siguro na sabi rin yan sa ating batas na public office is public trust. Tayo kapag tayo ay nasa serbisyo publiko, especially yung mga nasa matataas na positions of power yan, eh. They are holding public trust. Therefore, hindi lang ito yung issue natin kasi 'di ba noong 2016 na parang, "Ako 'di baling tarantado ako basta totoo ako, kaysa yung mga mayayamang nagmamalinis, hindi sila totoo." 'Di ba? Hindi, eh, kasi dapat, oo, tarantado ka pero kapag nasa public office ka na, medyo tatalikuran mo ng konti pagiging tarantado mo. So, tarantado ka sa personal life mo, pero sa public life Huwag mo mo, dadalhin sa office, 'di ba? example ka. Kasi hindi ang office mo hindi lang para sa'yo, para sa mga nakatatanda sa'yo. So, you have to show them respect. Sa peers mo, kasi kasama mo sila sa serbisyo, lalo na sa mas bata sa'yo kasi they will look up to you, eh. Eh, ngayon, 'di ba nakita niyo lately may mga interviews sa mga kabataan, 'di ba, parang they have their own opinions, strong opinions against, for example, EDSA, for example, or, the current administration or the previous administration. Ah, Meron din silang mga sarili ng ethical na beliefs na, "Ay hindi, tama lang yun na yung mga batang namatay ano lang sila, collateral damage sila sa war on drugs." Parang ang sakit marinig yun, eh.
sa sa O yung pamilya ng biktima. hindi lang, kung ikaw ay nasa academe ka ta's mga students mo yun tapos ethics professor ka nila ta's parang, teka, parang bumabalik tayo sa ano, sa Nazi party ng Germany back then na parang, okey lang pala, basta hindi sila tayo parang 'di ba parang sabi nga ni Santayana, history repeats itself, but to those who do not learn from its lessons, 'di ba? So, Pero mga kasi ganitong maraming bagay ano, maraming academics, maraming pari pa nga yung iba, na ganyan sila. They will justify that na, okey lang yun, tama naman yun kasi mga kriminal naman yun, collateral damage lang yan na ano. Pero anyways ano yun, yeah, yeah, yeah. Nawawala yung regardless. morality ng tao Mawawala after, yung morality, 2016, 'di ba? oo. Hindi kasi ang nangyayari nga, ang lumalabas pero eto i-expound natin 'to, ang morality nga daw ay luxury na lang siya na hindi na natin kayang i-afford kasi nga daw, heavy na yung ating drug problem. Sure eto, I mean ano, to strike the balance, gusto ko rin kasing ano, gamitin natin yung tamang usapan platform para ano, para hindi lang katulad nung one-sided na pangba-bash lang. Subukan nating intindihin yung logic nila, pero i-ano natin, i-scrutinize natin kasi tayo na nagpu-push ng academic learning for example, tayo na nag-aaral, nagdi-discern, critical tayo sa sarili natin, Pero yung sinasabi nila, hindi kasi heavy na yung war on yung drug problem natin et cetera. Tas only to find out na it's more of a political warfare kung tutuusin yung problem natin sa drugs, 'no? 'Di ba parang ano ka, manghihina ka ng loob, na makita mo yung ano. Pero kayo ano bang ano diyan, ano yung views niyo diyan? Pre, kasi para sa akin ano, yan ang problema sa modernity. Ang modernity, nagta-try siyang magbigay ng solusyon sa isang problema gamit ang isa pang problema na later on kailangan niyo ulit solusyonan ng isa pang problema. For example, ngayon pinag-usapan na lang natin 'yan. So, may isang evil na bagay, drug abuse. Imbes na i-solve mo siya from its root, sino-solve mo siya ng isa pang evil na bagay, killing, indiscriminate killing, murder 'yun. So, later on, 'yun ang magiging bago mong problema na kailangan mong i-solve. Okey, i-translate natin sa ibang ano, sa ibang issues na mas madaling maintindihan. Okey, so nag-introduce ka ngayon ng abortion. Ito sa West 'to, hindi natin ma-appreciate 'to sa Pilipinas kasi wala tayong abortion. Ano nangyari? Wala nang nag-aanak. Kasi yung mga nag-aanak, nagpapa-abort. Per Tapos parent na lang. abort nila dahil nga yung evolution natin, yung ating katawan ay nag-a-adapt sa kung anong ginagawa natin as human family. Yung mga gustong magkaanak ngayon, hindi na sila puwedeng magkaanak kasi nare-rewire na yung ano, yung katawan natin, Ano ngayon ang naging solusyon? IVF, 'di ba, in vitro fertilization. Another set of ethical problems, 'di ba? Tapos ngayon nakikita na ngayon ng West, ang problema na ngayon hindi na overpopulation, under na. Sobrang maraming matatanda, konting bata, namomroblema yung pension system nila. Kasi wala nang nagtatrabaho, puro na matatanda, 'di ba? So anong solusyon nilang bago? Ano, indiscriminate na migration galing sa ano, sa mga ibang kultura na inimikal sa Western and Christian values. Eh, di next problem, 'di ba? Gano'n yung problema ng modernity. Sinusolusyunan natin yung problema gamit ang isa pang problema. Kasi we do not have that courage na solusyonan yung problema from its roots, 'di ba? Puwede mo lang magapi ang isang evil gamit ang good. Hindi mo puwedeng gapihin ang evil with another evil. And going back dun sa, pinag-uusapan natin sa ano, yung weakness ng kabataan na sinabi ni Rob.
ito nakapag-ano na si Luke ng psychological, si Russell ng political. Ako ang naalala ko naman diyan mga pre, ito medyo cultural naman. If you remember itong meme or, um, yung image na 'to 'di ba, yung sabi ay ano, "Hard times create strong men, strong Nagiging men cycle 'no? good times." Oo, naging cycle yung sinabi ni Russell kanina ng Santayana. Good times create weak men create hard times. Ako personally, I think nandiyan tayo sa huling dalawa ngayon, eh, 'no. Maybe may punto naman si Robin, maybe, 'no, in that sense na maybe we are at the time of ano, weak humanity. Weak men. Oo, na kaya nagkakaroon ng issue. No, pero I mean, let's ano, discern din natin 'yan. Pag-isipan din natin pagnilayan natin maigi yung ano na yun. Well, Masyado na ba tayong si ano, naging mm, kampante? we are talking earlier we're talking about war. If we are going to employ yung lens natin, magsuot tayo ng lente ng primitive humanity. Kasi even Christianity, personal reflection ko 'to. Christianity is a religion of warriors. It's a religion of warriors. It's a religion of warfare, pero it's a different kind of warfare, 'di ba? Kasi 'di ba ang tawag sa atin sa theology, church militant, eh. Simbahang nakikipaglaban, nakikibaka. We're combating evil, and we are acknowledging a deeper truth na hindi ito ang wakas, na tayo ay fighting for the city of God. 'Di ba, Augustine, pero yun nga, may sarili naman tayong discussion on just war theory. Pero politically speaking, if we are talking about itong current developments natin in the light of warfare, 'no, just try to imagine, yung sinasabi ni Lou kanina, if we have those qualities of men, 'di ba yung sinasabi ni Pope Francis, there's just so much faggotry, 'di ba? Kung, um, if this is the quality, the current quality of manhood sa ating society, then we are talking about warfare, 'no? It will become a very problematic thing. Bakit? Kasi the next generation, isa pa 'yan, 'di ba? You have here weakness of manhood. Hindi lang weak men, yung mismong atake sa manhood, 'no? Tapos you have here, attack against the family, ayaw ng mag-anak. Ta's yung mga gustong magkaanak, hindi na magkaanak kasi puros na madami ng sakit, 'di ba? Ngayon ang hirap ng mag-normal delivery ng ilang mga nanay, at yung iba hindi na sila nagkakaanak. So, sino sino ngayon yung magbe-benefit? Ano yan, hindi naman siguro siya hindi siya conspirationist na, pero sino yung magbe-benefit sa ganitong klase ng society na may ganitong klase ng paradigm? Ang tingin ko, yung isang kultura na indiscriminate pagdating sa at uncompromising pagdating sa ganyan. So, kayo na bahalang tumuklas. Sino ba sa mundo ang may kultura na anak ng anak o puwedeng mag-asawa ng marami, tapos meron silang objective na i-conquer ang mundo, 'di ba? Ah, Gano'n lang 'yun, eh. So, tapos you look at them, how do they perceive the Western culture? How do they try to conquer the Western world and attack Christian civilizations, 'di ba? Kasi sa Christian civilization ka lang naman magta-thrive, eh. Dahil ang core concepts ng modern humanity, democracy, rule of law, gender equality, peace, ah, human rights, these are all Christian tenets founded sa gospel.
Kung wala si Jesucristo wala hindi ma-imagine ng ano 'to, ng modern civilization ito, 'di ba? Ngayon sino yung umaatake dun? At ngayon sino makikinabang doon kapag gano'n? Yun ang aking ano diyan, yun ang aking opinyon diyan. Speaking of ano, yung sinabi ninyo ni Father Lennon, kasi kay Lennon is yung cultural, tapos yung sinabi mo more on family, Christianity, gender equality. I remember yung isang seer ng Fatima, si Sister Lucia dos Santos, 'di ba? Ang sabi niya, "The final battle between God and the devil will be about marriage and the family." 'No? Kaya rin yung yung kung iko-connect natin sa nangyayari ngayon sa Middle East, may napanood akong isang reel na sinabi ng na mas pabor sila na gawing ano ba, parang woke yung culture natin and maging left yung mga tao. Kasi daw, ah, pagka marami ang mga pumapabor sa abortion, sa ano, so kokonti ang Kristiyano, mas magta-thrive ang religion. Yun, I mean, the final battle between God and the devil Actually will be ano, about marriage and family. I cannot, um, I cannot not recommend enough again itong libro na 'to na history books 'to actually, ni Tom Holland, a British historian. Dominion ang title niya. Ang kanyang, subtitle is The Making of the Western Mind. Ang kanyang argument dito sa librong 'to, na yung mga values na tini-take for granted natin ngayon, lahat 'yan ay bunga ng Christianity. Oo, Lahat, invive human na right, sa'tin. yung kahit nga yung mismong wokeism, hindi sabi niya dito, ito yung napakagandang argument niya. Ang wokeism hindi siya magsu-survive outside ng isang Christian society. Kasi lahat ng presuppositions niya, 'no, na mayroong dignity, human dignity, 'no, na ang individual ay dapat igalang. Lahat ng mga 'yan, nanggaling 'yan dahil sa Christian message. Kasi nga, before dumating ng Christianity, lahat ng tini for granted natin ngayon na for example, kasal, okey? Isa 'yan sa pinaglalaban ng mga ano, 'di ba, ng mga woke na, okey dapat kilalanin ninyo ang, union ng same-sex ano, union for example. Dapat gawin ninyo yung ano, matrimony marriage kasi ano, my choice, my body, my rules, 'di ba? Pero before ng Christianity ang kasal ay hindi ano, hindi siya between two individuals. Before ng Christianity ang kasal ay kontrata between two families, 'no? Kaya nga kung magdi-divorce ka nung panahon ng mga Romano, magdi-divorce ka sa tatay nung asawa mo. Siya yung sasabihan mo, 'di ba? Yung ano, human rights na lang, taken for granted before ng Christianity yung ano, yung slavery, 'di ba? Later on, na-realize na ano, oo, nung mga unang taon ng Kristyanismo may slavery pa rin. Pero we can see panahon pa lang ni Paul, sabi niya 'di ba dun sa kanyang letter kay Philemon, 'no? Personal letter yun, sa isang tao lang yun kay Philemon, Oh, sabi niya, "Uy, nakasama ko yung ano, yung slave mo si Onesimus na tumakas sa'yo, binabalik ko na diyan sa'yo. Mabait 'yan, ituring mong katulad mo, parang kapatid mo na rin." Napaka-revolutionary nun sa Roman times. Later on, yun ay dumating to the point na inabolish natin ang slavery. Pero mag-transport ka ng isang Romano from that time para sa panahon natin yung magugulat siya. So lahat 'yan naka-ano, nakadepende sa isang Christian ano, society and 'yan ang Magkano na nakaka ba yung slave sa panahon ngayon? Joke. and in fact, may mga slaves Masyado totoo naman, meron pero nasaan sila? Wala sila sa ano, kung yung tinatawag natin na ano, Christian majority or at least Christian societies.
Wala sila dun. Nandun sila outside ng yung mga bansa na hindi walang kulturang Kristiyana kumbaga. So what I'm saying is that, yan ang nakakatakot na landas na tinatahak ngayon ng Western culture. Dahil kinakalimutan niya, dine-deny niya yung kanyang Christian identity, 'no? Yakap siya ng yakap ngayon doon sa ibang mga kultura na masaya na, "O sige, go lang, mag-woke lang kayo diyan, 'no? Kahit ayaw din namin diyan. Kasi unti-unti kayong mauubos, mapapalitan namin kayo, 'di ba?" Pero at the end of the day, lahat, kahit na napaka-progresibo mong tao, kahit na napaka-liberal mo, hindi magsu-survive ang liberalism outside ng isang Christian society. Kaya rin lagi siyang nagfe-fail dun sa mga intents, yung mga democratic experimentation ng western countries sa mga non-western countries. Never siyang mag-aano dun. Yeah, kaya politically speaking tama yung presidente ng Poland yata yun sabi some civilizations or some countries are meant to be Christian, otherwise they will collapse. Parang I think it's also may similar statement na gano'n si Giorgia Meloni, na parang Europe hindi, si Robert Cardinal Sara pala, na parang sabi niya Europe, ah, Europe is destined to be Christian. The moment Europe cease to be Christian, it will cease to exist. Parang may ah, big words kung tutuusin. Pero ang sinasabi nila dito yung moral fiber, yung moral foundation, yung moral identity ng continent, Kasi nga it's been it's been blessed with Christianity since the time of the apostles, 'di ba? And yun yung nag-found ng civilization, even in the midst nung tinatawag nilang Dark Ages. Kasi when everything collapsed, 'no, sa fall of Rome ng 476, it's the church who remained, Yung tanging institution na nanatili was the church. Then from then ni-rebuild ulit yung society, 'di ba? With the communities, tapos yung sets ng laws, ng structures, 'di ba? So this kind of freedom that we enjoy, 'di ba? Yung sasabi sa preamble natin, the blessings of democracy. It's only made possible because we have become a Christian nation 'to. Yun ang aking mga reflection din. Pero yan, so since nandito na ba tayo sa Christianity at one of the reasons bakit tayo sinamahan ngayong episode ni Luke, so pumunta naman tayo sa isang napaka-special na topic, 'no, yung current status ng Society of Saint Pius X. Si Luke ang ating resident sedevacantist. Oo. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi, Ano, ano? kuwento muna natin ano yung status, hindi, ano yung announcement, tapos ano yung stats. Ako na sa kuwento nung tapos kayo na sa mga opinion niyo, 'no. So nung February 2, so exactly a month ago during the time of this recording, February 2, yung Superior General ng tinatawag na Priestly Fraternity o yung Society of Saint Pius X, SSPX, nag-announce sila na Si Father Davide. si Father Davide Pagliarani, i-announce na dahil sa matinding pangangailangan ng mga kaluluwa para sa pagpapatuloy ng buhay at ministriya ng society, at dahil sa kanilang bunga ng kanilang pagdarasal, pinagpasyahan ng society na magsagawa ng tinatawag na pag-ordain o pag-consecrate ng mga bagong obispo sa darating na July 1, 'no. Ngayon, siyempre, the society is just a society within the church.
At yun din naman yung kanilang mariing ano nila yon, mariing statement nila yon. Hindi kami separate church, hindi kami humihiwalay sa church, but rather we are inside the church. Pero we are a society here and marami kaming miniministeryohan, marami kaming pinaglilingkuran. No, and parang 700 and counting na yata yung mga pari din nila. Tapos meron silang 7,000 plus. global. 7,000 plus. 7,000 pala, hindi pala 700. So, yung ministry nila ay global din. So, they saw it as an absolute necessity na mag-consecrate. Pero mamaya ikukuwento ni Lennon kasi mas ano niya, mas kabisado niya yung 1988 na naging controversy sa Econ, no? Pero it has met with several reactions at nagkaroon ng meeting noong February 12, 10 days later. So nakamit ni Father Pagliarani si Cardinal Fernandez, yung prefect ng Dicastery of the Doctrine of the Faith. At sabi ng Vatican, ang statement nila na condition nila para sa pagpapatuloy ng talks ay ihinto yung plano. Kasi kapag yun ay tinuloy nila, it will result in schisma. Sila hihiwalay. So, I think 5 days lang yata, 5 days later, sumagot ang SSPX. Hindi, tutuloy namin. So, mula noon, yan ang ano, latest na development. Pero kayo, ano ba ang ano nyo dyan? So, ang mga flashpoints dyan ay consecration, then back to history, then you have schism, tapos yung current general issue ng not only ng SSPX but rather the traditional movement within the church, no? Sige, sinong pwede magsimula? Nakakatampo lang on part ng mga traditionalist. Kasi on the time of this recording, parang kahapon ata nagkaroon ng dialogue sa mga Anglicans and other mga denomination. Pero bakit daw, well, ang sabi to ng mga faithfuls, bakit ang SSPX hindi niyo payagan na makipag-dialogue direct sa Papa? Bakit yung itong mga other denominations pinapayagan niyo, eh? 'Pag SSPX ang kaharap lang si Tucho. Ano nga 'to? Culatini ba? Oo, naalala ko yung yung sinulat niya yung "Heal me with your mouth," yung The Art of Kissing. Pari ka ta's magsusulat ka ng gano'n. So yun, may experience ka? Anyway. Masyadong controversial 'no? No holds barred. Mas marami pa kaming Wala namang naging censorship controversial na dito, eh. topic. Wow. Tayo-tayo lang rin naman nakikinig, eh. Eh, Oo. Hindi nakikinig si Cardinal Fernandez pre. Hindi, kapag 'pag Hindi, ilalakad yung ko lang. sainthood mo, ito na yung gagamiting ebidensya. ebidensya. Sabi niya nung tawag diyan, nung devil's advocate "Puwede po bang baliktad na lang yung trabaho ko, mas mahirap po ata kasi trabaho." Sige, go Pero lang, Luke. yeah. Tuloy mo na, Luke. Yun, bakit ang ihaharap mo, ito pang kung sinong galit na galit sa Latin Mass, 'no? Samantalang anyway, sige, kung sa ibang topic naman na related pa rin sa SSPX, bakit 'pag ang China mag-consecrate ng obispo, bigay agad, walang paalam or kahit yung ibang ano pa ba, may iba na 'pag nag-request ng obispo, wala na, hindi na kailangan ng parang direct agad, sige na, approve. Pero 'pag SSPX bawal. So, there's Yeah, something wrong. ang technicality na tinutukoy ni Luke para sa mga nakikinig sa amin, ang issue na nakikita ng mga eksperto at saka ng mga observers, yung July 1 na planned consecration ng bishops ay gagawin nila ng SSPX with or without yung tinatawag na papal mandate.
Ngayon, para sa mga lalo na't mga Pilipino naman kayo mga nakikinig, yung mga obispo natin dito sa Pilipinas halimbawa, para sila ay maging obispo, ipapaalam sila sa Roma at dapat merong okey yung Santo Papa na, "Sige, si Lennon ay gagawin nating obispo." Kapag wala yung gano'ng permiso, dun nga at ginawa mo yun, papasok nga dun sa tinatawag na schisma. Sabihin, kumilos ka sa labas ng simbahan. So, pinutol mo yung unity. So, nasa labas ka na, hindi ka na miyembro sa loob. Yun yung issue nila. Sinasabi ni Luke, historically, kasi nga yung China ay communist, 'di ba? At yung simbahan dun dahil nga ang communism, especially sa mga kaibigan namin, huwag kayong maliligaw, huwag kayong iingat kayo. Ang komunismo ay isang atheist na ano, hindi ang komunismo ay relihiyon mismo, 'no? Ano siya, wala siyang Diyos, 'no, wala silang Diyos. Ang komunismo ay godless na ano, na estado. So, dahil nga gano'n, galit sila sa any form ng religion, dahil nga para sa kanila yung mga pare, yung mga religious leaders, yan ay mga burgis, yan ay miyembro ng mga mapaniil na grupo 'no, na dapat supilin. So, ang simbahan sa China ay quote and quote "underground". Merong simbahan dun yung tinatawag na nakalimutan ko, imperialist ba niya? Patriotic, Ah, patriotic. patriotic. Yung patriotic, yun yung parang quote and quote "recognized" 'no, ng estado. Tapos yung mga leaders nun, instead na Vatican o yung Roma, yung Santo Papa, yung nag-a-acknowledge, yung nag-a-approve, 'no, dapat yung partido. Dapat may basbas ng gobyerno yung kung sino iuupong obispo, eh, against yun sa norms ng simbahan. So yung tunay na simbahan nakatago, minsan kinukubli ng patriotic, oh, pero, kakubli siya. So yung kinukuwento ni Luke, yung simbahan sa China, yung talagang yung mga kapatid nating Katoliko dun, halimbawa nagkakamatayan na, matatanda na yung mga obispo, nagko-consecrate sila ng obispo, nag-o-ordain sila ng mga pare ng walang basbas ng Roma. Tapos to follow na lang, kumbaga late na nilang i-inform na Ipapa-recognize na lang. oo, na halimbawa si Lennon nandun, "Ay si Lennon po, obispo na namin dito sa Shanghai." Tas sabihin na namin, okey, nice to meet you." Okey na yun. Yun yung argument ni Luke at argument na valid din naman ng ibang mga, may traditional na ano, na leanings na, eh, yun bakit doon puwede, 'di ba? Eh, bakit yung SSPX, yun lang naman trabaho ng SSPX, eh, bakit bawal? Anong meron? Bakit parang sobrang higpit, 'di ba, sa SSPX? Kung bakit yung iba nga welcome na welcome pa. So yun yung ano, yun yung issue. Sige. Noon kung meron kang ano, dagdag clarifications and, overview lang ulit nung 1988 kasi na-discuss naman natin yan sa ano, eh, sa Vatican II series 'no. So yun yung para mas ano, mas ma-enrich itong kuwentuhan natin and ano, ito na yung last topic siguro yung SSPX na lang para within 1 hour lang yung episode natin. Sige, before ako magbigay ng personal kong opinion dito sa situation ngayon with the society, balikan natin muna yung history, later on yung mga argumentation, okay? If you want to delve deeper doon sa history nung 1988, eh, available yun sa YouTube channel natin, no? Ng Tamang Usapan Podcast. Meron tayo doon yung tinatawag na outtakes. Yun yung mga kinat namin na section. Well, so far, isa lang yun kasi masyadong mahaba kinat namin about doon sa history niya nung 1988. Ano bang history muna ng SSPX, ng Society of St. Pius X? Ang Society of St. Pius X was founded as an international seminary sa Econ sa Switzerland, no? Mayroong retired na archbishop, no? Si Archbishop Marcel Lefebvre
Na-i-invite siya actually nung obispo doon sa Switzerland. Sabi niya, "Uy, retired ka na naman, eh, tapos ano ka talaga sa formation, eh. Gusto mo bang mag-form ng mga pari? Dito tayo, gawa tayong seminaryo." Pumunta siya dun, gumawa siya ng community, may mga pumasok, mga seminarians 'no. Karamihan sa kanila galing ng bandang France, ng Switzerland, ganyan. Sa mga una niyang panahon actually, it was viewed positively by Rome 'no. Parang sabi ng Roma, "Teka, yan yung hinihingi ng Second Vatican Council, eh." Na mag-form talaga tayo ng mga pari na hindi lang siya pang isang diocese, yung talagang yung missionary spirit ba. So, very good siya, ano siya talaga, supportive ang Roma sa kanya. However, what happened was now ito hindi na 'to tsismis kasi talagang recorded, jealousy ang ano, ang nagsimula ng lahat. Now, the French bishops, the French episcopate began to feel jealous dun sa project na yun na kasi ano, eh, kahit Switzerland katabi lang yan ng France, eh. Ano lang yan, by car lang makapunta ka diyan. Eh, parang ang daming pumupunta dun sila nag-aano, nagseseminaryo 'no. Actually meron ng recognition ng SSPXN sa Roma. So, ano na sila, may pontifical right na sila na mag-exist as a religious congregation. Eh, itong mga French ano, episcopate nag-meeting sila 'no, na parang ano ba, Conference of Bishops sa Lourdes. Sa Lourdes pa nga yun, eh. That fateful encounter na kanilang dinenounce yung tinatawag nilang Wildcat Seminary sa Econ. So, meron ng gano'ng ano ngayon, clash. By that time, ang kumbaga matatawag nating, Supreme Court, Chief Justice kumbaga ng simbahang Katoliko ay isang French cardinal, si Cardinal Villot. He was the one who really ano, nag-peg ba kay Pope Paul VI na, "Teka, yung mga nasa SSPX mga ano yan, kalaban yan ng council, galit yan sa'yo," ganyan, 'no. Then, dun nagsimula ang problema. Ang problema mo naman din kay Archbishop Lefebvre medyo combative din naman talaga kasi siya, totoo naman yun. So, nagkaroon sila ng clashes ni Pope Paul VI 'no, pero ano pa rin, kumbaga naging problematic yung situation nila as a congregation kasi tinanggal yung ano, eh, yung pontifical right, eh. Ta's sinabihan na magsara ng seminary pero hindi sila nagsara. Pero they are still within the church, you can say. Walang excommunication, walang ano. Years passed by, then came John Paul the First, then came John Paul II. No, before mag 1988, nakita ni Archbishop Lefebvre, "Teka, tumatanda na ako. 'Pag namatay ako, pagka walang obispo dito sa mga 'to," kasi congregation, eh, hindi mo naman kailangan talagang magkaroon ka ng obispo, eh, kasi religious congregation kayo, eh. Ang kailangan niyo superior general. Pero nakita ni Archbishop Lefebvre, teka 'pag wala silang obispo, walang tutulong sa kanila, walang mag-o-ordain sa kanila, kasi nga lahat ng tao takot. Iisipin nila na, baka maano ako, mapunta ako sa bad graces ba kumbaga, 'no. So, hindi sila pupunta dito. So, nanghingi siya sa Roma 'no, ng obispo. Just like now, nagkaroon ng dialogue and almost okey na nagkapirmahan sila. Ang prefect noon ng Doctrine of the Faith ay si Cardinal Ratzinger. Nagkapirmahan sila, okey sige bibigyan kayo ng isang obispo, pero ang ordination ay sa August, 'no, after ng ano, Marian year. What happened is that kinabukasan nagbago isip ni Archbishop Lefebvre. Ang justification niya dun, I think is valid. Eh, natatakot siya kasi nga sabi niya, kasi may mga times na ano biglang nagbago ng isip yung Roma, biglang nag-ano 'no, kumabig kumbaga. So sabi niya, "Hindi, sa June may ano, may consecration, ko-consecrate ako ng 3." O 3 na, 'di ba, dumami na. Anyways, tuloy-tuloy pa rin yung usapan until the very day 'no, ng consecrations before mag-consecrate si Archbishop Lefebvre ng 4 na obispo 'no.
the main problem here is that yun nga, yung papal mandate is essential para sa ordination ng isang obispo. Kasi ang isang obispo ay hindi ine-elect ng tao, hindi rin siya arbitrary lang na kung sino lang trip natin gawing obispo. Siya ay dapat na i-assign ng papa, 'no? So ngayon, yun ang naging problema nila dun and sa canon law, automatic yun na excommunication and these excommunications apply sa nag-ordain at dun sa mga na-ordain. Ito ay ni-lift ni Pope Benedict XVI noong 2012 ata, hindi ako nagkakamali or earlier siguro. Anyways, na-lift na, 'no? However, today ang problemang kinakaharap ng society is that dun sa 4 na na-ordain ni Archbishop Lefebvre, patay na yung dalawa. So ngayon, dalawa na lang yung natitira at matatanda na rin sila. So, in that sense, nage-gets ko yung kaba nila. Teka, we are still in an irregular situation in the church. Ano mang mangyari dito sa dalawang 'to, wala na tayong obispo. So, we would like to have our own bishop, 'no? They were trying to have it in the regular manner. Sabi nga ng SSPX na nagta-try sila nung last pontificate pa, pero parang the dialogue has broken down. Hindi talaga nagkakaroon ng engagement, 'no? And then now, sabi nila, after discernment, ayun nga, we will, proceed with the consecrations on July 1. Ito ang heart of the problem ngayon, 'no? Kasi if they proceed on that, again, they will incur automatic excommunications. The argument of the society is that kasi may need, parang sa China nga, may need kasi ang canon law, ang pinakamataas na batas sa canon law ay yung pinaka-last na canon, yung tinatawag na Salus Animarum Suprema Lex. The salvation of souls is the supreme law, 'no? It will trump out all other canons, all other laws. The problem there is that hindi ba baka jina-justify lang ang isang bagay na at its heart, it's disobedience, 'no, kumbaga. Kaya ako personally, nage-gets ko yung pinanggagalingan ng mga kapatid natin sa society. But with Cardinals Burke, rather Cardinals, Mueller and Sara, I am hoping, 'no, na sana before mag-July ay magkaroon ng some sort of agreement, 'no, na magkaroon ng kasunduan kahit hindi pa buo, 'no, para maging regular kung bibigyan sila ng obispo, bigyan sila with papal mandate para hindi kasi it will be a very sad thing kapag nagkaroon na ng excommunications. Why? First, because gustuhin man ninyo o hindi, the society is actually doing, a good work in evangelization. Pero isa pa, you have to always stay within the the sheep of Peter, 'no? 'Yan ang talagang pinanghahawakan ko. Kasi once na lumabas ka at nagtagal ka na nandun ka sa labas, sooner or later you will be corrupted by the waves. We have seen it napakaraming pangyayari sa kasaysayan. Yung Protestant Reformation. Luther and his friends thought na sila ang mas traditional. Lumabas sila sa simbahan kasi sabi nila, "Teka mas matino tayo morally, biblical pa tayo." 'No? Anong nangyari later on? They na-corrupt sila at marami silang ginawang mga bagong tradisyon nila. Yung mga tinatawag nating old Catholics, 'no? Yung mga umalis kumbaga sa ship ni Peter nung dineclare yung Vatican I, yung
infallibility of the Pope. Ang gano'n din ang ano nila, hindi, mas traditional kami kasi wala 'yan sa traditional na ano, katuruan ng simbahan, yung infallibility. Ano sila ngayon, nasaan sila? May mga old Catholics ngayon na pro ano, meron na silang mga LGBT na obispo halimbawa, may women's ordination na sila. So they began to be ano, I am not saying na yun ang mangyayari sa SSPX, no, 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 I don't think so and napakalayo nun. Pero yun ang danger when you are out of the sheep of Peter. No, yan yung crime of schism na tinatawag 'no, humihiwalay ka. Now, some faithful of the society will say, "Hindi, walang sisma." Kasi may picture pa rin naman ng papa dun sa sacristy, binabanggit pa rin ng papa sa ano, sa liturgy 'no, sa misa. However, yung communion 'no, with the See of Peter, hindi lang siya sa kung may picture ka, hindi lang din siya sa kung binabanggit mo. I mean, marami akong kilalang mga pare nung panahon ni Pope Francis na binabanggit nila si Pope Francis sa misa pero sa loob-loob nila ay medyo ano, masama ang loob nila. Pero in communion sila, I'm saying that. So medyo ano lang yun. Anyways, yun lang, I'm really hoping 'no, it's, good Cardinal Sara, Cardinal Mueller na sana talaga ay ano, magkaroon ng solusyon before ng July 1. Ako nga 'yan ano, o sige, sige obispo, mag-ordain tayo pero ang usapan lang natin pagka-ordain ano tayo, dialogue tayo ulit, Tapos maglagay na tayo talaga ng ano, deadline. Dapat ganitong ano, petsa nagkasundo na tayo, pumirma na tayo. In fairness sa Vatican, the Holy See has always shown certain flexibility towards the society, 'no. Yung kanilang offer ng minimal, 'no, yung tino-term nila na minimal na pag-assent sa Second Vatican Council. Mayro'n silang gano'ng offer, and that is very ano, commendable kasi kung magiging traditional in the sense ang Vatican, puwede siyang maging heavy-handed 'no. So we pray, let us pray for the unity of the church. Again, hindi tayo dapat ano, mag-isip dito katulad ng sinabi natin sa Vatican II series natin, huwag tayong mag-isip na mayroong bida, mayroong kontrabida, 'no, mga traditionalist yang mga yan, masasamang tao yang mga yan. O kaya, yung mga yan ay ano, modernist, so mga masasamang tao yang mga yan. Ang importante Ay, sa atin feeling ay lawyer 'yan, gano'n. oo, feeling yun pa may mga feeling lawyer na feeling canon lawyer na galit sa SSPX pero puring-puri sa Freemasonry, 'di ba? So, problematic din yun. Anyways, yun lang. We pray for the unity of the church, we pray for the Pope, and we pray din sa ano, sa mga kapatid natin sa society. They are doing a very good job in evangelization, eh. We should Yeah, they're not, doing God's work, yeah. It's also very commendable how yun nga, si Cardinal Mueller, si Cardinal Sara, tapos si Bishop Schneider. They're advocating for genuine unity. I think in one of his statements, the good Bishop Schneider, sabi niya, Holy Father, don't miss out the opportunity to be the one who finally strikes the balance, no? Kasi isa sa fun fact, no, in our additional reflection on the SSPX current issue o status, yung title ng Pope, if you remember, meron siya kung mapupunta kayo sa Rome or may makikita kayong mga lumang ano, documents o yung mismong ano, tapat ng St. Peter's Basilica, may naka-inscribe dun, 'di ba, yung pangalan ng Pope tapos Pont Max pa, Pontifex Maximus. It's a very old title na attributed na ano, siya secular title siya supposedly ng Roman government, pero in-apply siya sa trabaho ng Papa. So, ibig sabihin ng Pontifex Maximus ay the great bridge builder, tagagawa ng bridges
So siya taga-tulay, 'di ba? And reflecting Bob on Pope Revilla. Leo, oo ayun, actually bagay siya kay ano kasi Robert si Pope, eh. So Bob the Builder talaga siya. So and, looking at the personality of the Pope, hindi well, ngayon ko lang masasabi dahil nung time ni Pope Benedict, mga Benedictine boys kami, 'di ba? Eh, si Pope Benedict ay Twitter lang ang nabuksan, tapos hindi pa nga siya marunong mag-Twitter halos, 'di ba? Pero you will see the Pope active siya sa hindi lang sa social media, makikita mo sa news na he's constantly hearing audiences. Nakikinig siya into various sides 'no, before taking on a decision. Kaya let's also remember the Pope, yan, the only popes. Dapat gumawa sila ng channel ng Only Pope. Puwede. Oo, ewan ko sa'yo, Luke. Ay, ikaw, Luke, ano bang ano Para mo diyan? sa'kin regarding sa ano, Ano sa ba take mo diyan sa sa SPX? consecration ng SSPX, go na nila yun, push na nila. Whether ma-excommunicate sila or hindi, later on babawiin lang din naman ulit ng simbahan yan, eh, for sure yun. So, for continuity, tuloy na nila. Kasi kailangan na kailangan natin ng someone na magga-guard talaga ng tradition. And yun nga, ang nangyayari sa West ngayon is nawawala na sila sa linya kumbaga. So, umaalis na sila sa sa daan, sa tamang sa tuwid na daan. So, kailangan may someone na magpapatuloy nun and later on ma-realize din ng Vatican na kailangan i-accept sila. And kasi tulad nung nangyari last February 11 yung Archdiocese of Maceo ata yun, yung isang arsobispo, dineclare niya na excommunicated and schism yung isang, ah, unauthorized na Latin mass community. Hindi naman siya unauthorized talaga, kundi hindi lang sila nagmisa dun sa chapel kung saan sila tinalaga. Tapos napakabigat naman para parusahan mo agad ng excommunication, 'di ba? Ah, bakit gano'n na lang ka-harsh ang mainstream church pagdating sa Latin mass societies, pero gano'n din sila ka-lenient naman pagdating sa mga Protestant brethren natin. Pero siguro next topics na yun, Hindi, next episodes. may analysis sila nun diyan sa ano, Sige. yung Hindi yung inside, ano yun, outside, inside, oo. outside, theory. Hindi, actually nakita ko lang din yun na maybe kasi nga dahil kapareho natin sila, we think of them as turncoats, parang, traitor sila sa'tin kumbaga, 'no. Kasi kapareho natin sila pero iba sila. 'Di katulad nung mga nasa labas ng simbahan, alam natin na iba sila, so all are welcome, dapat i-welcome natin yung mga kapatid natin. I think dun nanggagaling yung disparity. Pero May ang kakaiba ano ba? ko rin Eh, diyan, para pagka nagsimba ka ng Novus Ordo tsaka misa sa kanila para mas parehas pa, eh. 'Di, joke lang. totoo nga yan, in all fairness, Lahat ng creativity salpak mo sa misa, 'di Oo, ba? yung Redemptorist ng Baclaran, pagka Pride Month na halimbawa ng iba, yung may mga iba, they have their pride flag, then mga against EJK, so pipintahan nila nagpa-pride ng mga Hmm? nagpa-pride ang hin Baclaran? hindi yung iba, I mean yung iba hindi nga sila, kumbaga ibig ko sabihin, yung mga medyo progressive, yung Baclaran tas yung mga Vincentians, halimbawa sa EJK, yung Baclaran before parang tinanggal nila yung INRI nung crucifix, nilagyan nila ng "Wag Tularan, Adik", yung INRI, 'di ba? Tas yung mga Vincentians, they have a creative mass na parang puro ano, political yung ano. So kapag may mga political kang announcements or agenda, mga Laudato Si, climate, ano siya, accommodated siya, tapos you can actually modify the liturgy all you want. Pero
a very small portion, almost insignificant sa global population ng mga Catholics. They just adhere to the old mass, the way our grandparents used to attend the mass. And suddenly they are schismatics and anti-church and anti-popes and parang unfair yun sinasabi ni Luke na ba't parang ang harsh ng Napakasamang treatment. tao nila. Oo, kasi they just adhere to the old ways kumbaga. So yung balancing na sinasabi lang ni Schneider na may the Holy See somehow finally strike a balance. Ako nga kuro-kuro ko diyan. Although ayaw din naman ng SPX i-regularize sila, I mean, sabi hindi naman kami nagre-request i-regularize, eh. Ang amin lang pagbigyan niyo lang kami. Pero yun nga, eh, kung ma-regularize sila then the care of souls will be specifically provided to them na sige sa inyo na talaga yan, 'di ba? Basta pero ang isang issue kasi dito hindi lang siya liturgy wars kaya ako against sa word na liturgy wars na para sa akin parang pambababoy yun sa liturgy, eh, na parang gano'n na ba ka-political ang tingin ninyo sa liturgy na parang wine-weaponize niyo na rin siya. Even sa mga ano, mga may mga modernist na leanings, sila ang gumamit ng word na liturgy wars. Mga traditionalist hindi maririnig na ginagamit ng word na liturgy war. What I'm trying to say is, hindi lang kasi liturgy yung issue ng SPX. Yung mga latest na sulat ngayon, sulat ng ano, yung sulat ng dicastery, na they are providing a quote unquote methodology na for theological dialogue. Kasi nga merong mga specific portions ng Vatican II na for the SSPX, quite hard to swallow pills kumbaga. Pero hindi nila totally nire-reject. Ang kanila lang, medyo may question kami, eh. Kaso lang, pag Didinay pa ba nagko-question nga natin? ako, Totoo naman. pag nagko-question kami, minamasama niyo. Tapos 60 years ang dine-defend ng lahat. So kung mag-question kami, may point ba? Eh, yun ang ano, yun ang sagot ni Pagliarani na after 60 years dine-defend niyo pa nga rin yan, eh. Eh, paano pa tayo magda-dialogue? Eh, set na yung utak niyo diyan. So kung may ko-contribute kami, makaka-contribute ba kami? And well, in some sort of my closing din, yun din yung ating ano, current na siguro pinaka-issue natin talaga is informational overload. Hindi lang information, informational overload across all facets, no? Religion, politics, culture, no? Even sa atin psychologically, emotionally, ano tayo, bugbog na tayo sa lahat ng mga ano, alam na. Konti na lang halos yung hindi natin alam, quote unquote. Pero yun nga sinasabi ni Socrates, eh, the more na may alam ka, the more na wala kang alam, eh, 'no? Yung magkaroon tayo ng gano'n Socratic ignorance, Socratic humility back again na, oo nga ang dami ko ng narinig about SSPX, nakita ko na yung kuwento, yung, sa psychology ganito pala, sa politics pala ganito. Yung magkaroon tayo ng detox, 'di ba, yung yun ang mahirap ngayon, eh. How to unlearn, how to refocus your energy into learning yung mga talagang importanteng bagay. We are really under attack and, kung papansinin niyo, yun din yung makikita natin sa social media. Dati ang pinagkukunan natin ng news, tiwala tayo sa kredibilidad ng mga journalists na hindi sila nababayaran, 'no, at ang kanilang loyalty sa truth ay hindi mababali. Then eventually makakita ka yung isang nag-interview sa mga Diskaya 'no, na binayaran pala para sa interview. Then makikita mo yung mga news ngayon sa mainstream media, halos ginagawang ka-level na lang ng mga news na dine-deliver ng kung sinong vlogger, 'no, na may sariling prism, na may sariling political ah, inclination. Or kung sa simbahan naman 'di ba, yung mga against sa SSPX tulad ng mga feeling lawyer
na akala mo kung sino na hindi naman relevant sa society, 'di ba? O mga gano'n, 'di ba? Parang akala mo ngayon pantay na sila 'no, nung Vatican. Ang sinasabi nila schismatic, excommunicated, pero yung Vatican di naman sinabing schismatic yung SSPX, 'di ba yung gano'n? Malulunod ka, yeah. And kung katulad ka namin na nakikinig nito, na nakikita mong para kang naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato, eh, gusto lang namin sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa, kaibigan, at para sa'yo, sa tingin mo, paano kaya mag-navigate sa ganito kagulong, um, tawag mo diyan, situation, 'no? Kasi yung iba nagsasabi social media detox, iba nga ginawa na ngang ano, minodernize na rin ang Kwaresma. Sige, mag-fasting ka sa social media, sinasabi nila. Mag-fast ka sa hurtful words, sabi ni Pope Francis. And ni Pope Leo rin yata parang may gano'n yata siyang pakulo. So, ano ano ba yung ano natin dito? Lobster and Ano, Phoebus. ah, ano ba yung, sa tingin ninyo 'no, share niyo sa inyong sa comment section, paano kaya, paano tayo mag-navigate sa complexity ng mundong ito at paano tayo ano, Paano strike yung balance? paano tayo maapektuhan ng tama sa mga nangyayaring giyera, paano tayo mananatiling sensitibo samantalang hindi tayo nade-desensitize ng mga balita ng violence, ng fake news, ng pang-aabuso at away. Away ng mga may agenda sa social media. So share niyo 'yan. At ayun, 'yun ang aking closing. Kaya any closing ano, statements? Sige, Luke tapos Father Lennon. Pagdating sa mga main issues, tulad ng ethics, information, misinformation, migration, inequality, ah, poverty, labor issues, kung ano-ano pa, dapat politically mag-participate tayo, keep engaged, and keep informed para laging aware, 'no? Alam din natin kung saan tayo dapat lumugar. Kaysa yung unaware ka tapos may narinig ka lang na isang side, mag-aano ka na, mag-join ka na instead of listening to both parties, at least ma-balance mo, matimbang mo kung saan ka dapat lumugar. Yun lang naman. Kaya talaga nakapula ngayon si Luke, eh. Hindi, pero ano, light talks lang naman 'tong ating episode kaya kung mapapansin ninyo ang dami nating pinag-usapan. So, as we end this episode, thank you kay Luke. Siya ang ating unang guest dito sa season 4. Sana susunod may kasama na siya pagka na-guest natin. And again, dun sa mga kababayan natin, sila Joy na nandiyan sa Middle East, Pagdasal natin. ingat. We are praying for you, 'no? Sana ay matapos na agad itong, giyera na ito. Sana'y sumuko na yung mga natitirang labi ng tyrannical regime para matapos na rin yung ano, mapagsimula na yung reconstruction ng Iran, 'no? And also, ito na sana maging ano tayo, mas we inform ourselves, 'no, na hindi lang tayo nakakulong sa ating bubbles na ito lang ang ano, ang pakialam ko lang sa buhay ko ay tatakbo sa 2028 ang anak ni tatay, burst that bubble kasi hindi May lang isa yan ang pa nga daw nagpabuntis para dalawa daw sila makakaboto sa 2020. 'di ba? Marami pa pala tayong mga hindi pa napag-usapan na ano, na interesting. Susunod pag-usapan natin yung trial halimbawa, yung opening statements, mag-comment tayo. Mag-feeling abogado rin tayo. Baka maging dean din tayo ng ano, law school. Hindi, joke lang. Anyways, so kung nagustuhan niyo 'to, huwag niyong kalilimutan mag-like 'no, mag-subscribe. Ayun nga, kung gusto ninyong magpalalim dun sa, 1988 Icon, nasa YouTube 'yan, sa YouTube channel natin. Pina-publish din natin dun yung ating video form ng podcast.
available yan sa YouTube channel. The same time na lumalabas every Wednesday yung ating episodes sa mga podcast platforms. Ang video ay available din sa Spotify, no? So share it kung sawa kayo sa boses namin, gusto niyo naman makita yung kapangitan ng mga pagmumukha namin. And also, social media, kontak lang kayo sa'min sa social media 'no. Next week, magkita-kita ulit tayo, magkarinigan ulit tayo. We'll be talking much more philosophical naman 'no. Dahil may giyera, pag-usapan natin yung morality ng giyera 'no, yung tinatawag na just war theory. Meron ba talagang mga giyera na justified o lahat ba ng giyera ay hindi justified 'no, sabi nung ilang supporters ng dating anyways, yun lang muna ngayon dahil sakto na matatapos na tayo at maraming salamat sa pagsama sa atin. Ito po muli si Lennon. At ito po si Russell At ako naman po si Lo. at At ito ito, ang Tamang Usapan. Usapang may tama. bye-bye.